hindi dapat magbayad ng iligal na buwis sa mga mamamayan ng Bulacan, kaya dapat na itong ipatigil. Suspindihin yung nagpatupad nitong illegal na batas na to. Sino po yun? Yung governor, vice governor, provincial administrator at lahat po ng may kinalaman sa pagpapatupad ng illegal na batas na to na nagsasaper po yung mga Bulakenyo. Kawawa po yung mga Bulakenyo. Yan Ray at Romel, Sino? ang matapang na pahayag ni veteran journalist at local newspaper publisher Orlan Mauricio matapos ang paghahay nito ng mga kasong graft and corruption laban kay incumbent Bulacan Governor Daniel Fernando, Vice Governor Alex Castro at 4 na iba pa. May kinalaman ang kaso sa pinasang tax collection ordinance ng probinsya ng Bulacan noong July 2023 na ipinatutupad hanggang sa ngayon sa 20 bayan sa lalawigan. Giit ni Mauricio, bukod sa hindi ito dumaan sa tamang proseso gaya ng public hearing, ay hindi rin nailathala sa isang lehitimong pahayagan ng ordinansa na aniya ay labag sa batas. At dahil sa 10 to 15% aniya na dagdag sa pinapataw na buwis sa Bulacan, ay nakakolekta na ng halos 90 million pesos sa mga residente. Mistula aniyang niloloko ng provincial government ang mga Bulakenyo dahil inilabas ang publication ng ordinansa sa isang fly-by-night at blacklisted na dyaryo na ang sirkulasyon ay hindi sa Bulacan kundi sa ilang lugar sa lalawigan ng Rizal. Sa 15 pahinang reklamo ni Mauricio, hinimok nito ang Office of the Ombudsman na ipakita ang kakayahan na ipatupad ang batas para mabigyan ng proteksyon ng mga mamamayan ng Bulacan. Bukod kina Governor Fernando at Vice Governor Castro, kabilang din sa nireklamo sina Provincial Administrator Antoinette Constantino, Sangguniang Panlalawigan Secretary Perpetua Santos, Special Assistant Mel Di Maano at Fe Alvarez, ang publisher ng The Central Chronicle, isang weekly newspaper. Paliwanag ni Mauricio, walang halong politika at walang sinumang politiko ang tumulong o nasa likod ng kanyang pagsasampa ng reklamo. Narito muli si Manila Standard reporter at Bulacan newspaper publisher Orlan Mauricio. Ano yung tanong ni kasamang Bal na baka may politiko na biyahin sa akin? Ito po, sa harapang ito, pag may politiko sa Bulacan na nagsabi na ako inaayudahan, binibigyan ako ng suporta, pinansyal o anuman, iharap nyo sa akin, sasampalin ko. Yan po ang totoo niya. Wala pong nag-uudyok sa akin dito. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas.